Nilinaw ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines na walang bumagsak na eroplano sa Bulacan kagabi gaya ng sumbong ng ilang residente. Ang lokal na pamahalaan naman ng Malolos humihingi ng paliwanag mula sa mga otoridad kung anong klase ng aircraft ang nakita ng mga residente na inakalang bumagsak. Makibalita tayo kay CJ Turida. Pasado alas 8 kagabi nang magsimula ang pagsuyod ng mga otoridad sa mga coastal barangay ng bayan ng Malolos, Hagonoy at Paumbong sa Bulacan. Kasunod ito ng ulat ng mga residente at tawag sa Patrol 117 sa Maynila na isang eroplano ang hinihinalang bumagsak sa bahaging iyon ng Bulacan. Namataan daw ng mga residente ang isang puting eroplano na halos 2 poste lang daw ng kuryente ang taas ng lipad at tila pabagsak daw ito. Dinig na dinig rin daw ang ugong ng makina. Kasunod nito, nakakita raw sila ng mapulang liwanag na tila apoy mula sa dagat. Kasi po nasa loob po kami ng bahay, kumakain po kami. Nagulat na lang po kami. Dumaan po doon sa harap ng namin bintana namin. Nagulat nga po kami, sobrang nakakatakot po yung kala po namin dun babagsak dito po sa area ng pulo na to. Ma'am, 117 lang kami. Confirm lang, ipaki-confirm lang ano yung eroplano na parang eroplano na umano sa bubong namin na yumanig pati yung lupa namin na biglang may marinig na napakaingay na sound. So dumaan yung isang eroplano na medyo dark color yung itsura. So tinanglawan ko pa nga kasi mga 2 poste lang yung taas mula sa himpapawid. Inikot ng mga pulis at militar ang lugar pero wala silang nakitang eroplano. Hinala nila galing lang ang liwanag sa malalakas na ilaw ng mga barkong nakadaong malapit sa Bataan Oil Refinery. Sana pag na-verify natin yon, at least mabibigyan tayo ng magandang resulta kung ano yung mga pinalo up natin na investigation regarding sa kaso na ito. Sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kuryente o hindi totoo ang kumalat na balitang may bumagsak na eroplano sa Bulacan. Dinouble check daw nila ang mga flying school, pati military plane sa bansa, pero wala silang ulat na natanggap tungkol dito. May 41 flying school sa bansa at wala raw nag-report na may naaksidente silang eroplano. May mga opisyal din daw ang mga lokal na pamahalaan silang kinontak pero wala raw insidente ng pagbagsak ng eroplano. Kung sakali man daw, may mga emergency beacon naman ang mga eroplano para madaling mahanap sakaling magka-aksidente. Ngayong taon, hindi raw hihigit sa 10 aksidenteng kinasangkutan ng mga flying school ang naitala nila. Mas problema raw ng CAAP ang spray planes ng mga plantasyon sa Mindanao dahil dumarami ang aksidenteng kinasasangkutan ng mga ito. May mga bagong piloto raw kasi nagkulang sa experience ang nakukuha gayong mas mahirap daw magpalipad ng spray planes. Nito lang Oktubre, isang spray plane ang bumagsak sa isang plantasyon ng saging sa Panabo City, Davao del Norte. Matapos umanong magkaproblema sa makina nito. Nakaligtas naman ang piloto ng eroplano. April 5 naman nang bumagsak sa bayan ng Kapalong ang isa pang spray plane matapos aksidenteng tumama sa linya ng kuryente. Isang buwan bago nito, nasunog naman ang isang spray plane matapos mag-emergency landing sa bayan ng Santo Tomas sa parehong probinsya. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.